Colonel, kukuha lang po kami ng update. Ano na pong pinaka-latest po? Na i-file na po natin yung kaso po ng murder, no? Dito po doon sa suspect nating si Renante. Yung case po natin ng illegal possession of firearms is ipa-file po natin sa Bulacan. Yung jurisdiction po ng murder po is pinail po natin dito sa Caloocan. We assure naman po yung family po ng biktima ng 100% po na makukonvict po yung suspect po natin kasi napakabigat po ng mga ebidensyang nakuha natin. Yung OIC ko po ng Tanod po, siya po ang nalapitan po sa barangay. Ngayon po, na sinabi nga po niya, meron pong mahabol sa kanya 3 ban. Ang ginawa po ni OIC, hinatid po siya sa police station. Yung pulis natin na magandang loob, pero obvious naman na something's wrong, something's fishy, something is off with this suspect. Do we need legislation for that? Wala naman siguro masama, sir, kung bago nyo po sana isakay sa taxi o sa Grab, siguraduhin na walang dalang patalim o baril yung sino mang yung humingi ng tulong sa police station. Tama po yun na Senator, no? Kami Yes, po po. ay magpapadala po ako ng staff ko dyan para kausapin din po kayo at kung ano pong maitulong po namin ang aming programa. Sa muli, taos-pusong ikiramay po kami, Ma'am Antoinette. Magandang hapon po, Ma'am Antoinette. Salamat po sa pagtanggap ng Salamat po. tawad. Okay, so ito na ngayon kasama natin again si Ma'am Antoinette, and first of all, Ma'am, in behalf of Senator Raffy at sa buo po ng programa ng Raffy Tulfo in Action, kami po ay nakikiramay po sa nangyari kay Sir Eric. At of course, Ma'am, we would know kumusta, Ma'am, na-process nyo na ba lahat ng nangyari, Ma'am? Anong nararamdaman ninyo so far, Ma'am Ann? Masakit pa rin po. Masakit pa rin po sa amin ng mga anak ko, lalo na po sa panganay. Kasi mas close po sila. Ilang taon na po yung panganay niyo, Ma'am? Mag-12 po, mag-birthday siya ngayong June 14. Okay, so malapit na rin pala ang birthday niya. And ilan po ang anak ninyo ulit, Ma'am? 3. 3. So, maliliit pa, Ma'am, itong mga anak ninyo. Yung pangalawa po namin, 7 years old. Yung bunso po, 8 months. Magna 9 months pa lang ngayong 12. Okay, so talagang maliliit pa po. Pero, of course, Ma'am, no, itong nangyari is parang isang buong panaginip. Right? Pero, the day, Ma'am, nung nangyari ito, paano nyo nalaman, Ma'am, at paano nakarating sa inyo yung balita? Ano po, nagising po ako mga 4:35 ng madaling araw. So pag tingin ko sa higaan, wala pa po siya. So nag-chat po ako sa kanya na nasaan ka na. So hindi po siya nagsisin. Usually ba, Ma'am, mga anong oras siya dapat nasa inyo na or Wala pa katabi po nyo kasi na? minsan umuwi maaga, madaling araw. Minsan hindi naman umuwi. Pero ang biyahe po ni Sir is gabi po talaga siya. Opo. So usually anong oras siya, nung araw na yun, Ma'am, anong oras siya gumayak from dito po? Maaga po siya umalis nung Sabado. Mga what time, Ma'am, kaya? 9 po siguro ate kasi tulog pa po ako nun. Okay. 9 ng gabi, Ma'am. Ng Ng umaga. umaga. So buong araw yun, Ma'am. Okay. So madalas, Ma'am, ang duty ni Sir or ang pagdadrive niya is morning hanggang abutan na siya ng pagod or antok. Ganun po. Uuwi na lang siya kung pagod na siya. Okay. So, nung araw na yun, Ma'am, nung kayo'y naalimpungatan at sabi niyo nga wala pa po siya. So, paano po ninyo na-process at dumating sa inyo yung balita, Ma'am? Yun na nga po na nag-message po ako sa kanya, hindi po siya nag-send. So, tinawagan ko po siya. Sabi ko, ay, yun nga, tinawagan ko po siya. Nagre-ring naman po yung cellphone niya. May sumagot po. Akala ko po siya yung sumagot. Sabi ko, nasaan ka na? Anong oras na? Sabi mo, may lakad tayo, magsisimba. Yun, ang sumagot, ang sabi sa akin, ay ma'am, kayo po ba asawa ni Sir? Akala ko po, nagbibiro lang siya. Sabi ko, wag mo ko lokohin. Sabi ko, nasaan ka na? Yun, hindi, yung sumagot
Yung sumagot po, nagsabi ulit na, hindi po ma'am, asawa po talaga kayo ni sir. Pangatlong bisis na po ako sumagot. Sabi ko, opo, bakit po? Yan sabi niya na may nangyari daw na shooting incident. Yan, di pa po ako naniniwala. Sabi ko, di nga sir, totoo po ba? Opo, pumunta na lang po kayo dito sa Phase 4, Bagong Silang. Tapos yun, nung papalapit na po kami sa crime scene, nakita ko po yung sasakyan niya nandun pa rin. So nagtatanong po ako sa mga pulis na nasaan po yung driver. Sabi po nila nasa loob pa po. Sabi ko, bakit nasa loob pa po? E di nyo pa sinusulod sa hospital. Ba't wala pang ambulansya? Sabi ko, baka mamatay po dyan sa loob. Wala po rin silang sagot sa akin. Yun pala, sa ulo pala may tao. Yun nga po, nag-collapse nga po. Naimatay. Hindi nyo nakinaya talaga, ma'am. Kinaya kasi akala ko yung nangyari sa kanya is nadaplisan lang. Hindi ko akalain na pala siya. Okay. So, ito pong pagti-TNVS ni sir, gano'n na po katagal ito, ma'am? Paano ba siya napasok dyan sa pagiging Grab driver? Marami po siyang kakilala eh. Kumuha po sila ng sasakyan, Mirage. Mirage pa po yung ginagamit niya. Doon. Naabutan pa niya yung Uber. So matagal na talaga, Opo. ma'am. So, from Uber, Grab. So, Bumibiyahe na po siya. so since mga anong taon pa ito, ma'am? 2016 pa po. Okay. 2016. Wow. So, mula 2016, ma'am, pagda-driving na talaga Opo. ni sir ang ano. Pero, Habis na po niya yun. parang isang dekada na, ma'am, eh. So, sa loob ng 2016 or 10 years halos, ma'am, na pagda-driver niya as TNVS, hindi pa siya naka-encounter ng hold-up or anything? Wala pa Wala. po. So, parang ito yung pinakang malala na isang bagsakan parang nangyari sa kanya. Ayun. So, etong sasakyan, ma'am, na gamit niya. So, kayo na, ma'am, ang bumili nito. Sa katas ba ito ng pagti-TNVS po niya? Or ipon po yung mag-asawa? Yung kumuha po yan is yung mother niya po. Kami lang po yung nagbabayad. Balikan naman natin, ma'am, nung nabubuhay pa si Sir Eric. Kumusta po siya bilang partner ninyo? Live-in partner, bilang ama sa mga anak ninyo? Mapagmahal po yan. Mapagmahal. Naka-provide talaga siya. Okay. So, kumbaga, ma'am, kayo, ma'am, anong work ninyo? Wala po. So, talagang siya ang nagpo-provide sa inyo lahat, ma'am. Okay. So, sa loob ng gano'ng katagal na kayo, ma'am, na live-in partner ni Sir? 13 years. 13 years, okay. And dun sa loob ng 13 years na yun, ma'am, ito nga, nagbunga kayo ng 3 anak. And si Sir lahat din nagpapaaral, tumutulong sa inyo lahat, ma'am. Opo. Sir. Ano pong sabi ng mga bata? Na-process na ba nila? Or especially yung mga, one of them, hindi pa naiintindihan yung nangyayari? Yung panganay ko po, yun yung sobrang sakit po sa kanya. Yung sa pangangalawa ko naman po, parang hindi pa nag-aaro po sa kanya. Ilang taon po yung pangalawa niyo? 7. 7. So, balikan naman natin itong suspect natin na mabuti naman at least kahit papano nakakulong na siya right now. Kumbaga gumugulong na yung kaso. Nakita niyo na ba, ma'am, na nakakulong? Nakausap niyo ba itong suspect? Nasubukan niyo bang makausap? Hindi po. Hindi na. Kasi nung pagkatapos po ng inquest, yung doon sa prosecutor, umuwi na po kasi kami. Kasi may naghihintay rin po dito sa akin. Okay. Pero definitely, ma'am, hindi niyo kilala itong suspect? Hindi Wala. po. Hindi niyo related or Wala anything? po. Ngayon, ma'am, may gusto kayong iwan mensahe sa suspect. Sana sabihin niya yung nangyari talaga sa loob. Kasi paiba-iba po yung statement niya. Mabulok po sana siya dun sana. Kung pwede lang, mamatay na lang din siya. Ayan. So, again, ma'am, para po talagang matuluyan natin at mabulok na ito sa kulungan ay every time may hearing, ma'am, attend po tayo. Kung kailangan nyo po ng assistance, transportation, or at least ma-assist po kayo every time may hearing ng mga PNP natin, just let us know, ma'am, so we can coordinate as well para po talagang ma-prosecute natin itong suspect. And again, ma'am, kung ano pa man pong may tulong ni Senator, bukas po ang programa niya. And for now, ma'am, nais din po munang ipaabot din po ni Senator Raffy, ma'am, para po kung ano paunang tulong po, kung ano pa man pong kailangan nyo, ma'am. 25,000 from Senator, and kung ano pa man pong may tulong pa namin, ma'am, na nais ninyo, not just on the case, but sa iba pa pong bagay. And again, ma'am, on behalf of Senator, kami po ay nakikiramay. And hopefully po, alam naman po namin na mananaig po ang hustisya. Tama.
Sir Rapitol po, maraming salamat po sa tulong nyo na inabot, financial. Sana po tuloy-tuloy po yung pagtulong nyo po sa amin about sa kaso para mabigyan po namin ng katarungan, tamang hustisya para sa asawa ko po. Yun lang po. Maraming salamat po. Sir, magandang hapon po, Colonel. Yes, magandang hapon din Yes, sir. po. Mabuti na lang, sir, at naging mabilis ang paghuli natin dito kay suspect. So, paano po natin na-identify si suspect? Saan natin siya nahuli? Saan po natin siya natagpuan, sir? Paano po ang naging hot pursuit natin sa kanya, Colonel? Katulad ka ng nasabi ko, hinanapan din to ng ID ng ating police. Na picturean po to. He was able to present yung field post na ID niya as well as yung driver's license indicating yung address niya dito sa Bulacan. And from there, dahil alam natin na siya yung last seen and siya yung binook dito sa hailing app na ito, agad natin pinuntahan yung address na ito. At doon na nadatnan natin siya doon sa tapat ng kanyang bahay na nakaupo at inaresto po rin natin siya. Okay. Mga So, araw na yun. so nung dinakip siya, sir, na to, parang nakapetiks lang doon? Anong... parang Nakaupo wala lang siya. Parang normal lang pa siya na as if nothing happened. Yeah. Nakaupo siya roon at kasama nga rin natin itong si Patron Malnieto. Isa doon sa mga nagturo na yan nga sir yung suspect at siya yung binok po. Okay. At naaresto po siya. Ayun. So, nung nandun na po, na-aresto na, nakita na po itong si suspect, na-recover natin, sir, sa kanya yung ginamit niyang baril. Dala pa po niya. Yes, na-recover natin yung baril na ginamit sa kanya. And ito'y nakuha ng pulis natin sa kanyang likod na nakatakpa po. Ano po itong ginamit niyang baril, sir? Caliber 45 po na single stock po. Okay, which is definitely hindi siya registered or illegal possession talaga ito, sir. Yes, based dun sa aming request sa FED, he is not a gun holder of any type of firearm as well as the firearm itself is hindi nakarehistro sa FEO po. Okay. So, dito sa crime scene, sir, saan na po natagpuan si Sir Eric at yung sasakyan niya, sir? Bali, natagpuan po ito sa kahabaan ng Phase 4, Package 8 po, dito sa Evergreen. Doon po nakita natin na naka-on pa po yung headlights po niya. At doon din po natin nadatan yung biktima Okay. po. So, sa death certificate po niya and sa medical legal, sir, ilan po ang natamo niyang bala at saan po ang tama po, Colonel? Bali, lumalabas doon sa autopsy report natin na nagtamo po yung biktima natin ng isang tama po. Ang entry po is sa right temple at lumabas po to sa left at ito po yung tumagos doon sa bintana po ng Innova po. Lumalabas doon, kitang-kita naman na humugot siya ng barel, pinutukan niya ng isang beses. But there was a time na ina-access niya yung locking mechanism ng pinto na may puntong may kumislap So, we believe na nag-accidental ito at kusang pumutok. And consistent naman po siya doon sa mga nakuha nating physical evidence na kung saan naka-lift po tayo ng dalawang fired cartridge casing ng caliber 45 po. Okay. Ayun. So, with that, sir, nakikita ba natin, sir, kung ano ang kaya motibo niya? Meron ba siyang plan to rob or may gustong kunin based po sa inyong assessment, Colonel? Well, of course, hindi ako makapagbigay pa ng eksaktong komento ko, Pero makikita rin naman natin na talagang wala namang intention talagang mang-hold up yung tao. Now, ang pinakamalapit most logical na masasabi ko lang dan is that nagkaroon sila ng argumento na maririnig natin na itong suspect natin is gustong bumaba. And itong Grab driver po natin, itong biktima, is gusto lang niyang ihatid yung tao kung saan siya po na-book po. Yes, okay. At yun nga yung nagsisirculate na video right now, sir, But right now, sir, etong suspect natin na si Renante, meron ba ito, sir, existing case sa e-warrant natin? Nasa drug list ba natin siya? Gumagamit po kaya ito, Colonel? Well, niran namin yung pangalan niya doon sa ating SIRAS at saka sa e-rogs natin. Lumalabas na wala po siyang record
malinis po yung record niya, but that doesn't mean na wala po siyang previous cases. So right now, nagkakaroon pa rin kami ng operational research as to the background ng suspect po natin. And last po, sir, no, meron pa tayo dito yung nakapag-backtrack ba tayo, sir, kung may CCTV dun kung saan nangyari or kung saan siya binook, sir? Meron ba tayong mga CCTV, sir, that we can provide to the family? Well, the-establish naman natin kung saan talaga siya binook. As we have said, binook po siya ng ating personnel doon po sa substation 14. Now, when we talk about na yung did we nag-conduct ba tayo ng backtracking at saka forward tracking? Yes, it's a procedure po natin, But sa lahat po ng dinaanan po niya is wala pong CCTV na nakakuha ng kung saan eksakto po siya na I have said yung sasakyan natin as a matter of procedure kasi nakita natin may tama and pinrocess po siya. We considered it as a crime scene, so definitely we had to process. Sinubject natin itong sasakyan for trajectory. Now, napaka-importante yun kasi we need to establish ano ba yung path ng bullet. So that it could corroborate yung ating other physical evidence as well as yung mga kung ano bang pinroseso roon. That would tell us yung exact position ng firer natin and yung position ng biktima natin. So, napaka-importante na i-subject yung sasakyan for trajectory for procedural process. Now, as I have said, tapos na po yung ating pagpaprocess na yun, pwede na ho nating i-turn over po sa pamilya yung sasakyan po. Ayun, But mabuti. of course, we will advise na itong sasakyan na to is hanggat maaari is huwag ho sanang maibenta sa iba kasi baka dumating ang panahon na kakailanganin na i-present po. Yes, po, i-present sa korte. Definitely. Po, pagka tumatakbo na po yung kaso po Yes, natin. sir, definitely. Katulad nga ng sabi ko, yung suspect mo ngayon is temporarily nakakulong po sa atin na we're just waiting yung commitment order niya para ma-turn over po siya sa BJMP while waiting for the hearing proper. And na-file na natin yung kasong murder with the use of unlicensed firearm kasi napaka-importante na dapat i-specify natin na ang ginamit is unlicensed kasi aggravating po yon. Yes. Yun po yung final natin kasi nangyari po dito sa jurisdiction ng Caloocan. Katulad nga po na sinabi ko na pagkatapos po ng krimen na yung suspect natin ay tumakas at nahuli natin dito sa Bulacan, additional case po yon na final ng police for possession of illegal firearms po. At na-file na rin po natin siya ng kaso dito sa Bulacan po. Reynante, kayo ho yun, sir? Bakit niyo ho nagawa yun, sir? May pagkakamali dun, ma'am. Hiningihan po ako dun, ma'am. Yung pambayad na wala akong ganun kalaki na bayad. Tapos parang napansin ko sa kanya, ma'am. Nung nagtalo kami, ma'am, nakita niyo dyan sa video, ma'am, na nagmakawa ako, ma'am, na ibaba ako. Yung kamay niya, ma'am, may dinidukot siya sa ma'am. Kaya nagpang-agaw kami dun, ma'am. May dala kang baril? Wala, ma'am. Sa'yo yung baril? Wala, ma'am. Ha? Pero nakita po sa video, kayo po yung humugot ng baril po. Saan po galing yung baril nyo? Saan po galing yung baril nyo, kuya? Yung pang-agaw yun, ma'am. Ha? Basta isa lang masasabi ko, ma'am, hindi ako masamang tao, ma'am. Hindi ka ba na konsensya, kuya? Ma'am, hindi ako masamang tao, ma'am. Kung hindi po kayo masamang tao, bakit nyo po binaril ng walang awa? Ma'am, kung imbestigahan na maayos, ma'am, makikita niyo dun, ma'am, nagmamakaawa ako dun, ma'am, na sir, wag sir, sabi ko dun, ma'am. Sir, baba niyo na ako, sir, sir. Opo. Pero bakit po bumunot kayo ng baril? At Ma'am. binaril nyo po yung driver? No comment ako dyan, banda, ma'am. Bakit po no comment? Saan po galing yung baril nyo, sir? Sa ano na lang, ma'am, sa husgado na lang, ma'am. Magamit po ba kayo, sir? Hindi, ma'am. Nagtitinda po ako ng isda, ma'am. Nag-aayos po ako ng bike, ma'am. Nagpaparinta po kami ng bike mag-asawa, ma'am. Bakit po may baril kayo kung nagbebenta po kayo ng isda? Ma'am, mahirap sabihin, ma'am. Ba't may dala po kayong baril? Mahirap sabihin, ma'am, sa seguridad ko rin, ma'am. Mahirap na, ma'am. No comment ako. Pero inaamin nyo po sa inyo po yung baril. Hindi, ma'am. Hindi po kayo naawa. Sir, bakit nyo po walang awang binaril, yung driver? Sana hindi nyo nalang binaril. Ma'am, ano ko, ma'am, ibalik ko sa inyo, ma'am, na ako yung nagmamakaawa dun, ma'am, na wag sir. Ibig sabihin, may nangyayari dun sa loob, ma'am. Ang sinasabi niya doon, ayaw nyong magpababa. Bakit po ba ayaw ninyong magpababa, sir? Sa bahay ninyo, may tinataguan po kayo? Ibaba,
dapat na magpababa na ako doon, ma'am. Inano ko na ngayong ano, ma'am, kay talo na lang sana ako, ma'am, sa yung pintuan, ma'am, hindi ko mabuksan, ma'am. Hindi mo mabuksan kasi nataranta ka na, sir, sa ginawa ninyo. Hindi, ma'am. Basta yun na lang. Hindi kayo naawa, sir, sa tao? Basta isa lang masabi, ma'am. Hindi ako masamang tao, ma'am. Nakokonsensya po ba kayo sa nangyari, sir? Na nakapatay kayo? May konsensya pa po kayong natitira? Yung pasensya na yun. Pasensya na po, ma'am. Basta yun lang masabi ko, ma'am. Baka may gusto kong sabihin sa pamilya, sir, nanonood po. Baka may gusto kayong sabihin, mensahe. Isa lang masasabi ko, ma'am. Hindi ako masamang tao, ma'am. Namumuhay kami ng tahimik mag-asawa, ma'am. Nagtitinda lang po kami ng isda, ma'am. Nag-ayos po ako ng bisikleta, ma'am, para namimili ako ng bisikleta sa junk shop, ma'am. Inaayos ko, ma'am, para parintahan ng mga bata, ma'am. Tsaka nag-ayos, kung may magpaayos po sa akin ng bike, ma'am, nag-aayos rin ako ng bike, ma'am, sa bahay, ma'am. Yun lang, ma'am. Pero kung kayo nag-ayos lamang ng bike, bakit ho kayo may dalang hong baril? No-comment ako dyan, ma'am. Yun na yun, ma'am. Ano na lang, sige sir, mensahe na lang sa pamilya. Baka makarating po sa kanila, nanonood po sila. Tingin lang po ako, pasensya, ma'am. Sa lahat, ma'am. Hindi kayo na konsensya sir, sa pamilya, may anak po ba kayo? May mga naulila pong anak yung driver. 3 anak ko, ma'am. Nag-aaral pa, ma'am. Bakit hindi nyo ho naisip yun bago nyo ho binaril? Or sana ho, hindi nyo na binaril. Nakokonsensya ba kayo, sir? Or wala kayong pake? Okay lang sa inyong nakapatay po kayo? Hindi sa wala paki, ma'am, dahil simple lang din kaming mamamayan, ma'am. Naghahanap buhay naghahanap ng ano para mabuhay pagkatapos hindi yung sabihin na walang paki, ma'am. Pasensya na po, ma'am, kung ano, ma'am, basta sa korte na lang ano natin, ma'am, mahirap na, ma'am. Hindi kasi alam yung kabuuan na ano mong kwento, ma'am. Basta ano na lang, ma'am. Sige Yun na kuya, lang. para maintindihan namin, ano ba yung kwento mo? Sige. Sige na, ma'am. Yun na yun, ma'am. Huling mensahe na lang po sa mga nanonood. Sa mga pamilya, lalo na po sa pamilya at sa asawa at mga anak na naulila po. Sa mga nakapanood, ma'am, huwag sana ako husgahan dun, ma'am, sa pangyayari na yun, ma'am. Pahabaan pa nila, palawakin pa nila yung pag-iisip nila, ma'am, kung ano talagang nangyari dun, ma'am. Kayo ba ay gumagamit, sir? Nakainom nung ano? Hindi ako gumagamit, ma'am. Yung iniisip ko, ma'am, kung paano mabuhay, kung paano ko may pataguyod yung pamilya ko sa mabuting paraan, ma'am. So, kayo ay handang harapin na lang po itong consequence ninyo, sir? Po, ma'am. Ma'am, bali, eto na po as promise, eto na po yung sasakyan po ninyo, ma'am. Pwede nyo pong i-check, ma'am. May dugo eh. Opo, so bali nililistan po natin kasi may mga dugo po siya kanina. Pwede ito yung hinihingi nating report, ano? Buong case folder to. It's a copy, photocopy lang to ng case folder. Hinihintay pa natin yung may resolution yung prosecutor natin for the case ng murder natin. So bibigyan namin kayo nito. Ano na lang po, no, na sana wag nating i-post, ano? Kasi dokumento to eh. No, i-reserve natin, ano, hintayin natin na patatawag tayo tsaka dati niya, ha? Okay. Ngayon, itong sa sasakyan, kasi yung sasakyan ninyo is pinrocess natin, no? Nagkaroon tayo, pinrocess namin niya for trajectory. Ngayon, tapos na, papipirmahin namin sa inyo yung affidavit of undertaking. Basically, ang nilalaman lang naman nito is that yung sasakyan is na-involved sa shooting incident. Dahil kayo po ang magmamay-ari, ibinabalik po namin sa inyo, pero malinaw rin po na sinasabi rito na kung kinakailangan ng husgado na ipresenta yung sasakyan, ay ipipresenta po natin. So, ang advice ko lang po, sana po, hanggat hindi po natatapos ang kaso, wala po tayong clearance sa korte, ay hindi ho natin ito maaaring ibenta yung sasakyan kasi parte pa rin po siya, ano? Parte pa rin po siya ng ebidensya natin sa korte.
po. Sir, magandang hapon. Magandang hapon sir. po. Sir, unahin po natin so far, ano na po yung mga naitulong natin sa family, especially kay ma'am, and ano pa yung inaasahan natin na maidadagdag pa pong tulong po ng Grab. Okay. Unang-una, condolence po, Mama Antoinette, sa nangyari. And sa Grab po kasi, number one priority namin po, ang safety ng both drivers and passengers. Kumbaga, hindi kami, bukod sa pagbibigay po ng livelihood, kasama po nun is yung alam namin na meron kaming ibibigay sa mga drivers namin, like insurance po. So mula po nung nalaman namin yung insidente, agad po kaming nagpadala ng tao para magbigay ng paunang tulong po. And hindi naman dun po natatapos yun. After one day, bumalik po kami para magbigay para sa burial assistance. And then, hinihintay po natin ngayon yung galing po sa insurance na hindi po kailangan magbayad ng kahit na sinong driver. Once po merong insidente, meron po kaming tulong na ibibigay at hindi naman din po natatapos yun doon. Kung ano pa po yung pwede naming ibigay na tulong, mag-message lang po kayo sa amin, ipaalam niyo lang po sa amin at agad po kaming tutugon sa inyo. Magkano po yung natanggap niyo unang incident? 50,000 po. Okay, and then yung sumunod, sir, nagpadala po kayo for the burial and all assistance to po. cover para wala Mga na pong expenses abalahin po. sila, ma'am. Nakuha niyo na rin. Opo. So magkano, sir, yung kinover niyo for the funeral? Nagpadala kami ng 500,000 po dun sa sumunod na pinadala namin. And then to cover po yung insurance, yung insurance po na makukuha nila is worth 550,000 po. Also. So pumapatak more than 1 million More than din, 1 sir. million po in total. Okay, yes. Pero although wala pa rin, kumbaga, wala namang katumbas, sir, ma'am, no? Yung Oo buhay naman, ni syempre. sir. But again, we're very happy, sir, na meron pong ganitong tulong from Grab, of course, na sana, malaking tulong po sa mga pamilya, especially kay ma'am. So ano pong gusto niyo sabihin, ma'am, sa Grab? Yun nga po, nagpapasalamat po kami ng marami kasi hindi po kami nila pinabayaan sa mga, lalo na sa financial. Maraming salamat po. Kami naman po, kahit anong gawin natin ngayon, hindi na natin ibabalik yung nangyari. Pero kami po, sinisigurado namin na kahit to what extent, tutulong po kami. At patuloy kaming tutulong kung may kailangan po kayo. Gaya na sinabi ko kanina, mag-message lang po kayo. Tutugon po kami agad. Very well said, sir. And again, aside from Grab Company, ma'am, of course, we also have dito po sa side din ni Senator Raffy. Salamat din, whatever ma'am. po na maitulong pa po namin with the collaboration of Grab and of course sa program ni Senator, just let us know, ma'am, para po mapag-usapan and may ipaabot po ni Senator sa inyo. Kung pwede makahingi po kami ng abogado kay Sir Rapitol po. Na mag-guide Mag-guide sa amin. Sige, ma'am. Ipaparating po natin kay Senator yan para po at least sa lahat po ng maging proseso, especially during the hearing at prosecution, mag-guide po kayo ng maayos. Makakarating po kay Senator. Salamat po. Again po, in behalf of Senator Raffy, of course, thank you, Sir Dennis. And we hope na sana po patuloy po itong ganitong klaseng programa niyo, sir, sa Grab. Opo. Especially sa dami po nating mga TNVS drivers Yes. under your company, sir. And salamat din po kay Senator Raffy Tulfo at sa staff po nila na patuloy ding tumutulong sa mga taong nangangailangan katulad ng mga ganitong sitwasyon. Yan. More power po sa inyo. Thank you, sir. And again, ma'am, in behalf of Senator Raffy, kami po ay nakikiramay. And again, whatever po na maitulong namin, bukas po ang programa. Salamat po sa diwan.